Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! '25 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. Believers from different churches were empowered during the powerful session of Establishing Kingdom Agenda in Surigao del Sur. Pastor Rory Rochelle Oliveras led the TGFM team of pastors, along with the music and multimedia workers. It's not about Christianity. It's about the kingdom of God. In this road trip in the pursuit of spreading the gospel that Jesus preached, as the ecclesia continues to roar in the realms for nations across the globe, ginauyog sa Lord, ani nga, dili lang katiklan ba the entire Surigao. I learned so much things about the kingdom of God and His righteousness, that we need to seek God for His glory. Siya ang atong personal nga manluluwas, kundi siya ang atong hari ug mo'y siya ang dominar sa tanan nato nga sa atong mga kinabuhi, sa tanan nato mga desisyon. Isalig nato siya diha sa atong buhi nga Dios. If you believe yun, you will see
nga buhi si Lord. Territories in the neighboring cities are being invaded to establish the values and culture of the kingdom of Yahusha. Pagkaka, gamitan ay mong papa para sa katuyuan sa Ginoo. Last Saturday, the TGFM community celebrated as new souls have declared their commitment to being united with their King Yahusha through water baptism. Many have experienced supernatural vision as they were immersed into a new life as sons of God. Immerse in the water and the Lord will come upon you and will speak to you personally. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. During the ambassador's briefing, the leaders gathered once again to be discipled, empowered, and to roar in faith, strengthening their mission for the kingdom. Pastor Roy Oliveros discussed about our divine inheritance, preservation, and sanctification. The God of peace. Who's the God of peace? Jesus Christ. Sanctify you what? Completely. So allow yourself to be completely sanctified. Not partially. So walang negotiation in the kingdom of God. There's no negotiation. Don't negotiate. If you are being dealt with, yes, just say, yes, Lord. I know it's not easy. I know it's hard, but I will say yes. Ambassadors, do not miss our sessions. This is every Saturdays at 5 a.m. at the Hill of Zion TGFM View Deck. The teams of Pastors Aaron Lorilla, Chris and Jen Alicante, Robel and Maureen Bello spent time with the Lord Yahusha at our TGFM Prayer Mountain in Kitaw-Taw, Bukidnon. In deep intercession, they cried out for the nation, roared and waged spiritual warfare against unseen forces, trying to take hold of our land. Grab the opportunity with your teams to join in Ascension at our TGFM Prayer Mountain. For this week's morning prayer, chosen pastors started each day by soaking in the Lord's presence. The leaders ascended into heavenly realms as they roared and prayed in the Spirit. The pastors also shared the topics about the measures and how to stand firm in faith, a call to warfare, and God's embassy. The leaders also gathered daily for the crossover, starting each morning with ascension and deep groaning and roaring, aligning ourselves with God's purpose for the new day. Join us on our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive times afterwards at 6 a.m. and as we cross over to a new day at 5:45 p.m. Last Wednesday, the TGFM community gathered together for the DE Finishers physical service. Pastor June Quino continued the topic on redeeming your time, focusing on the key aspect. Beware and be aware in living a holy life that ultimately leads to maturity and perfection. Leaders, do not miss our trainings. DE Finishers are every Wednesdays at 5:45 p.m. at the Hill of Zion TGFM View Deck. Last DE Finishers, Las Vegas. Pastora Marlene Valencia discussed about the 3 generations discipleship, encouraging the leaders that our labor will never be in vain. She also shared about the key to multiplication is by obeying God's principle and by discipling people. Leaders, do not miss your sessions. This is every Thursday, 6 p.m. Pacific Standard Time via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolized across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project.
Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. We've been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning. Integrated curriculum: DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, Life Skills Learning, and Blended Learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation, transforming youth, transforming nation. Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with DMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbolize or house church topics, life group materials, day finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. And that's a wrap for this week's TBN News. Your #1 source of good news that empowers and transforms. I am Hazel Jane Africano, 34, and I am a mother of 1. Currently, nasa sales ko. Mo ang ginaano is kanang mga gadgets. My life before Divine Encounter, I had a religious mindset. I was a judgmental and prideful person. I only have knowledge about God, but dili pa na ako kilala si Lord in a deeper meaning, in a deeper level. Ako ang kinabuhi. I was a fearful person and kanang napunta ako sa sitwasyon na di ko akalain na mapupuntahan ko. Kato na time manggod na naadto ko sa Ray of Hope manggod is because ako ang decision. That time kay naka manggod mi sa phone shop o kanang fake pa na item. Then instead na magsabi ka, mas nangibabaw yung takot and nag-overthink na kung unsa ang maging resulta. Dito nasuko ako ang amo and na-forgive man me. Itagaan kong choices sa amo ang complainant na itanggal ko sa kaso pero magiging witness ako ba. And dili na ako gi-choose
wala na ako gi-choose to, na ano lang mi sa situation. Hindi siya intentional na gawin yung bagay na yun. Wala ko gipili na ma-acquit ako. So mas gipili na ako na tubangon katong problem namo. I joined DE because that time, manggod, I was in my brokenness ba, na seasons ako ang life. Wala pa man ko'y rightful wisdom. Kanang mga choices na ko sa life is based siya sa world na perspective, dili sa kingdom ni Lord. Na ano ko sa Davao City Women's Correctional, sa Maa City Jail. Almost a year ko diadto and daghan kong na-experience dito, daghan ko na-learn dito. Nagkaroon po kong encounter kay Lord dito na time. Dahil sa ako ang experience diadto, nagkaroon ako ng seeking ba kay Lord. Na-realize na ako that time na siya lang jud ang solusyon. Siya ang makahatag o peace. Walang bagay or tao na makahatag diari sa kalibutan kundi siya lang. During the DE, I've experienced baptism of the Holy Spirit. Nakuha po na ko ang katong gift sa peace. Dito nag-start ako ang healing. Kay dahil sa ako ang experience, deep inside sa ako ang heart, grabe na di siya ka-broken. Grabe ako ka-love ni Lord. Kay despite sa ako ang past experience, gipakita paghihapon ni iya na. During sa ako ang journey na to, naadi siya palagi sa kuha. And dili na ko to na-realize kung wala ko naka-join sa divine encounter. O pinakita niya to sa kuha na palagi siya nasa kuha lang. Ang ano lang jud na ako is katong ako ang healing dito na moment ba kanang nagkaroon man gud ko na instead na masuko ko sa mga tao na naka-hurt sa kuha, mas nagkaroon pa ako ng understanding sa ilaha. Sa ako ang perspective ba na dahil sa gipakita ni Lord sa ako ang life journey, mas maghatag og understanding sa other people. Katuman jud ang pinaka-nakuha nako. Nag-change jud ang ako ang mindset. Dito nag-start na nag-change ako ang character. Kaya nagkaroon ko ng more patience, understanding, o kanang mas maghatag pagod og love sa other people. And na-introduce po ko sa kingdom ni Lord na lahi jud di ay ang mga ambassador sa kingdom ni Lord. Nagmanifesto siya sa ko ang life pa, how I respond sa mga tao. Nagkaroon ko ng deeper wisdom and kanang mas nagkaroon ako ng seeking sa iyaha that time. Di adto pud siya na start ako ang kanang fire for the Lord. Dito jud siya nag-start kay dati wala jud na magud nako to na experience na kanang dati magbasag Bible dili ko kasabot, mga inana gani siya na ma-experience. After the divine encounter kanang kung dili ko makabasa sa akong devotional, karang mag-alingasan ako ba, so dako jud siya na kato na changes ako ang life. Na ako nagkaroon ko ng purpose how to live life ba. Nagkaroon magud ko ng overwhelming na peace sa ako ang heart na gusto na ako ma-share sa ubang tao. Again, I am Hazel Jane Africano, a blessedly devoted woman of God, radically changed through divine encounter. Perpekto nga adlaw mga kasimbalayan ug mga lumulupyo sa gingharian. Among kalipay ang magakita na punta karon. Maghiusa kita sa paghimaya sa atong buhing Dios kay sumala sa mga salmo. Dayga ang Ginoo, dayga ang Dios diha sa iyahang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo. Palihog manindog kita ug atong daygo ng atong buhing Dios uban sa kusog ug kalipay. Pataas ang kamot sa
Perpekto na adlaw mga saints. Ako si Jeremy Kinyal, usa ka licensed civil engineer nga nagserbisyo karon isip Institutional Facilities Office Manager sa isa ka prestigyosong eskwelahan diri sa Davao City. Usa-usab ako sa buhing pasalamat nga mahimong parte sa Axis Production Team sa TGFM. Buot na akong ipadayig ang akong kasing-kasing na pagpasalamat o pagpasidungog sa atong minahal na mga pastor, si Pastor Roy o Pastor Rochelle Oliveros. Alang sa oportunidad nga gihatag kanako aron ipakita ang pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa atong Ginoo pinaagi sa pagsunod sa prinsipyo sa paghatag. Sukad pa sa akong pagskwela, sa dihang naparte ko dinhi sa komunidad og na-connect ko sa Ginoo, nasabtan og gi-practice na nako ang mga prinsipyo sa paghatag, ang tithes ug ang offerings. Adunay duha ka prinsipyo nga nagiya kanako sa paghatag. Kung mas daghan ang imong kinahanglan, mas daghan usab ang imong itanom. Wala kitay pagpanag-iya ni bisan unsa ning kalibutana. Kita mga tigdumala lamang sa mga kapanguhaan nga gisalig kanato. Sa Malakias 3:10-12, dad-a ang tibuok ninyong ikapulo ngadto sa templo aron adunay igo nga mga gasa sa akong balay. Sulayi kini og tan-awa kung dili ko ablihan ang kalangitan alang kaninyo og ibubo ang mga panalangin nga labaw pa sa inyong gihandom. Alang kanako, akong pagpanalipdan kamo gikan sa mga kawatan, pagpanalipdan ang inyong mga uma ug tanom gikan sa mga mangubkob. Kini ang mensahe sa Dios. Kamo mahibutang pinabulahang nasod, masinati ninyo ang unsa ka maayo, ang mahimong usa ka nasod nga puno sa grasya. Tungod sa akong pagtuma ni ini nga mga prinsipyo, nakasinati nako ang mga panalangin nga labaw pa sa akong mga damgo. Una, kinabuhi isip estudyante, usa sa labing dako nga panalangin sa akong pagskwela mao ang pagkapasar sa board exam sa usa ka take lamang. Sa akong trabaho karon usa ka ebidensya sa pagtanom. Gipanalanginan ko nga nadoble ang akong sweldo og nakadawat og mas taas nga posisyon kaysa sa una. Niadtong miaging tuig, gisalig sa Ginoo ang usa ka 1,000 square meter nga yuta sa Gatungan alang sa akong pamilya nga nakuha sa usa ka barato nga buwanang bayad. Gihatagan usab ko sa Ginoo og usa ka kotse, ang Honda City nga sakyanan. Ang tibuok namong pamilya ginikanan og mga igsuon, midawat kang Hesus isip ilahang personal nga Ginoo og manluluwas. Kadaghanan sa akong mga igsuon nagserbisyo na karon sab sa Ginoo. Ang among pamilya nagkahiusa pirmi sa gugma og pagtuo bisan pa among mga kalainan. Sukad pa sa akong pagskwela, kabahin na nako ang multimedia team og padayon nga nag-alagad niining komunidad. Gipalapdan sa Ginoo ang akong impluwensya aron makaministeryo, magiyahan og magdumala sa mga batan-on, young adults og bisan pa sa mga minyo ngadto sa atong Ginoo. Isa sa mga highlights sa December 2024, mao ang pagkahigayon nga makabiyahe gawas sa Pilipinas sa unang higayon. Duha ka tuig ang milabay, gihandom nako nga makaapil sa conferences ni Pastor John Anosique sa South Africa. Nagpadayon ako sa pagtanom og mga binhi sa mga proyekto sa TGFM o gipanalanginan ko sa Ginoo. Nakadawat ko og 90% nga diskwento sa akong plane ticket o gihatagan og pribilehiyo nga makaapil sa Roar for the Nations. Diin nabautismuhan usab ko sa tubig ni Pastor John Anosique sa Camps Bay, South Africa. Kini kay nahimo usa ka biyahe nga puno sa katuyuan og nagpabilin nga espesyal sa akong kasing-kasing og nagbag-o sa akong kinabuhi. Ang pagbiyahe naglagip sa pagbisita sa mga nindot kaayong tourist spots sa South Africa, sa Qatar ug sa Thailand. Samtang anaa ko sa eroplano, napuno sa pagpasalamat ang akong kasing-kasing ug nakahilak ko sa kalipay. Tinuod nga matinud-anon ang atong Amahan sa langit sa iyang mga saad. Sa Mateo 13:23,
Ang binhi nga gilabay sa maayong yuta mao ang tawo nga naminaw og nidawat sa balita. Og nagbunga og ani nga labaw pa sa iyang gihandom. Kung gusto nimo nga mahimong labing malipayong kinabuhi, mabugto ang gapo sa kapobrehon og makaani og daghang panalangin, sugdi karon og magmatinud-anon sa imong ikapulo nga halad. Maayong pagtanom! kinahanglan nimo mabalhin gikan sa kangitngit padong sa kahayag.
pinakaunang anunsyo ni Jesus niya sa public, iyang ipahibalo sa tanang katawhan nga makabaton na kita og dual citizenship. Matthew chapter 4 verse 17. Sukad ni adto nagsugod na si Jesus og pagwali. Nagaingon siya, usba ang inyong pangunahuna kay ang gingharian sa langit aniya na. Pwede na kamo mahimong dual citizens. Ang gusto mapasabot ni Kristo sa tuwa na ang kanang lumulupyo no sa kanasuran qualified nga mamahimong citizen sa gingharian sa langit. Nasod ni syudad ni gingharian ni sa Ginoo. Kini ang nasod nga puno sa mga makasasala ug mga corrupt, pero ang nindot kay walay corruption sa gingharian. Mao ra kini ang nasod nga adunay kriminal pero walay record sa krimen. Kini lang ang nasod nga puno sa mga masakiton og samdan pero walay record nga namatyan. So kini ang tinuod og perpekto nga nasod para sa tanang gipangkapoy na sa kinabuhi. Kay kinira ang nasod kasiguruhan. Kini ang gingharian sa Ginoo. Kada lumulupyo or citizen sa gingharian sama nako karon kay naturalized citizen. Tanan ta na exile ta no tungod sa pagsupak ni Adan sa unang panahon. Mao na kinahanglan nimo nga maluwas. Kinahanglan nimo ma-rescue. Kinahanglan nimo mabalhin gikan sa kangitngit padong sa kahayag. Mo nangingon sa Colossus 1 verse 13, giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahiluna, giplastar ba didto sa gingharian sa iyang pinanggang anak. Kay ang gingharian sa iyang pinalanggang anak mao ang nasod sa langit, diin siya mismo ang hari. Si Jesus ang imong hari. Unsa ba problemahon nimo? Mao na dapat ikaw mag-enjoy po dapat. Ingon sa Efeso 2:19, busa karon kamo dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundi mga katag ilungsod na sa mga katawan sa Dios ug sa mga sakop sa iyang pamilya. Sakop na ta sa pamilya ug fellow citizens na ta sa mga katawan sa Ginoo. Kita nga mga kaubanan uban ang mga katawhan sa Dios, ang atong citizenship kay langit na. Mo na kung taga langit ta, ang atong citizenship sa langit, dapat ma-enjoy nato ang benepisyo sa mga taga langit. Perfect day, TGFM Nation! Perfect day! Yes, hingpit na adlaw sa tanan, especially sa atong mga taga-subaybay, diya sa tuwang panimalay, mga hosts, mga facilitators, no, welcome sa tuwang weekly na atuang simbalay. So, sa mga first-timers, kanang karon lang nag-join, no, we welcome you, we acknowledge you, and kana, prayer na mo na ma-bless ka today, no, sa pulong sa Ginoo. So, as we have discuss no 19 na ta ka semana no nga nagasugod aning teaching series nato, the original gospel, ng original nga maayong balita nga gi-present ni Jesucristo 2,000 years ago. So imagine mo 19 na ka semana, and I believe daghan-daghan na mong mga nakutlo, daghan-daghan na mong na natun-an, and kaning good news, kaning gospel, kaning original na maayong balita is about the kingdom of God. Gingharian sa Ginoo, dili religion. Ingna matapa, dili religion. Okay? So, wala taga-tudlo og relihiyon diri, wala taga-introduce og relihiyon diri, wala punta ga-introduce og baayong bagong grupo or denomination or whatever. No, we are highlighting ang maayong balita nga gipresenta ni Kristo 2,000 years ago, which is the kingdom of God, ang gingharian sa langit. So, remember, no, na as nagapadayon taani, ang pinaka enemy, ang pinaka opposition gud nganong dili makaplagan ang gingharian tungod sa relihiyon. Napa mo diha? Hello, napa mo diha? Yeah. Maningog, okay? So tungod kay ang religion, no, walay laing ginabuhat kun dili ginataboy, no, ginatulak permente nga para dili masabtan sa katawhan kung unsa ang pamaagi ug unsay purpose ani. So mo na ang kasagaran ng mga tao karon nga nasa relihiyon, labi na itong mga reliyoso, gasaper mao ning mga tawhana nga moingon nga magtotoo sa Ginoo pero masakiton, no, pobre, kani mga tawhana nga nagaangkon nga nagasimba kada Domingo, maayo mo kotlo og mga bersikulo, pero kung tanawon nimong kinabuhi way kabaguan, palaaway, chismoso, chismosa, ano man kay naaman sa relihiyon ra. Mao ni kusog mga tao kusog kay makigdebate,
ano man kay tungod na sa relihiyon wala gid sa gingharian sa Ginoo. So mao na isgutan nato ni kay para makita naton diferensya kung unsa ang kinabuhi nga nasa gingharian ug unsay kinabuhi nga magpadayon ka sa imong pagkarelihiyoso. Okay, ngano man, pakuntanong ano? Kay ang relihiyon, no, ang unahon lang nimo, magunahuna ka nga murag okay ra, dili gid siya big deal. No, as long as naka sa relihiyon, no, basta na lang ka diha, simba ka kada Domingo, okay na. No, basta importante nga dili ka magbuhat og daotan, dili ka magbuhat. I mean, basta okay lang. How many of you believe pila sa inyo mo to na ang okay, dili okay? Yeah. So mao na ang ginabuhat sa relihiyon sa tuwa, ginatagaan tag komportable no sa pagtuo nga naga-hope na lang ta nga ang tanan no ma-okay na lagi na maragana ba no basta importante ay kawalag paglaom no magtuo lang padayon lang sa pagtuo padayon lang diha maragana hantod sa masking wa jud kay makita. So mao na ang relihiyon mao na nga daghan mga relihiyoso nagapuyo sa defeated kanang frustrated ug kanang mga depressed na kinabuhi. So may na lang kay ang gingharian na nakaplagan na. Tanaw mo tapad. Nana ba na sa gingharian? Nana, no? Kasi importante nga ang gingharian sa Ginoo ma-establisher na sa imong matagusa, sa atong matagusa kag kinabuhi. Okay? Mo na importante nga magpadayon ka sa imong kaalam, okay? Para masabtan nimo unsay imong posisyon, unsay gahom, ug unsay authority nimo as lumulupyo or citizen. Kanang gitawag natong mamamayan diha sa gingharian sa langit. Kay ang relihiyon, okay? Ibuhaton na kanilag murag membro na ay murag membership lang no unsa man ang imuhang entity ng unsa mang institution nagatuo sa Ginoo buhaton sa imuha murag membro ra pero sa gingharian sa Ginoo buhaton jud kag lumulupyo buhaton ka nga citizen. So religion can give you position but not a legal jurisdiction. Unsa ba sabutan na murag pwede ka nila tagaag title ba no kasi mo di ba sa relihiyon kung naka-member ka sa imong simbahan pwede ka nila tagag title na elder or pastor pero wala jud kay kanang legal authority jurisdiction unsa gid ang imong trabaho mura ra kag position lang pero wa kay gahom. So pero ang citizenship sa gingharian ibang klase ini matapad ibang klase okay kaya naman kay tagaan ka og rights tagaan ka katungod tagaan kag mga pribilehiyo pero at the same time tagaan pug kag responsibility para magpuyo nga tinuod og putli nga makaingon gid ka nga naa jud ka sa gingharian sa Ginoo dili sa relihiyon. That's why we have to have knowledge. Hindi man tapad knowledge, kaalam sa pulong sa Ginoo ginatawag ni siya scripture, okay? But mga relihiyoso gitawag nila nig Bible, no? But ang mga citizens sa mga gingharian, ang mga nasa gingharian tawag ani is book of constitution, book of laws, and book of principles. So, makita nimo na ang diferensya sa mga religious o kaning mga nasa gingharian. Makita gani mo ni, ano man, ang mga religious, no, maayra na sila mabasa, i-quote pa nila na siya ng mga scriptures, maayra na sila memorize. Pero ang mga lumulupyo sa gingharian, study o ilang gina-apply sa lang kinabuhi. Mo na, makita nimo nga nagi makita na kausaban. No, na ay benefits makita nimo. Kaya kuban man gud i-familiarize lang pero wala gina-apply sa kinabuhi. Amo na wala gyud benepisyo nimo maangkon, tama ba? Pero mao na nga ang atong goal diri, no, ang atong objective kani atong pinaka gustong mahitabo na kani nga siya nga teaching series, no, naagay mahitabo na kausaban sa imo ang kinabuhi. Naa siya transformation na makita sa imong kinabuhi para ang mga tao nakapalibot sa imuha mausab pud sila. Na makita pud nila nga dili ni siya somehow ang religion ra. Kay religion di man gid makabag-o, makahatag lang si imong dugang na murag siguro murag security kay part ka sa religion, no, belong ka. Pero kung gusto kag kabaguhan, kinahanglan nimo malamda, kinahanglan nimo makaplagan unsa ang nasa gingharian. Tama ka diha? Remember. So, hinumdumi ni. You are a dual citizen of a country, of which is invisible, yet very tangible. Sa mga sa Bisaya na, dual daw ka. Kita na mga nasa gingharian sa Ginoo, dual daw ang atong citizenship. Okay?
Kaning country na to nga di makita, pero magunitan. Tinuod ba? Reality. Invisible man siya, pero kana ganing saan niyo? Tangible. Sabot mo ng tangible? Kana magunitan, real, tinuod. So, pag dual citizen ka, okay? Ang imuhang ways, no, ang imuhang unsa, invisible man siya, pero magkita gid nga naay nagapangitabo. Naay nagapangitabo. Dili pwede nga murag wala lang. Dual citizen ka sa isa ka nasod nga bisan dili makita pero mahawiran. Mao nang mahawiran, imong tapad mahawiran, come on. Okay? So, the fact that the kingdom of heaven is invisible, ang gingharian sa Ginoo hindi makita, di nagpasabot na wala siya impact. Nga naman, si Jesucristo mismo nagtudlo aning kamatuoran, no, nga kining gingharian sa Ginoo, no, tinuod di siya, makaplagan ni, magunitan ni siya, na ay manifestation. Okay, taon to sa Lucas, ha? Lucas chapter 13, no? Lucas 13, versikulo 20 to 21. Yung sa ingon diya, nagsulti pag-usab si Jesus may tungod sa paghari sa Dios, gingharian sa Ginoo. Mingon siya, sa unsa ko man ikatandi ang paghari sa Ginoo, or sa unsa ko man ikatandi ang gingharian sa Ginoo. Sa ingon diya, verse 21, sama kini sa pagtubo or sama kini sa patubo nga gisagol, yeast ba, no? Patubo nga gisagol diha sa usa ka palanggana nga harina ni adtong usa ka babayi aron iyang masahon. Okay? Patubo daw ni nga nasa palanggana, no, nga para masahon sa babae ug mitubo ang tibuok nga minasa. In the process of time, habang ginamix niya daw ning kining patubo diha sa palanggana nga puno og harina, makita nimo nga nitubo ang tibuok nga minasa. Niborot. So, napasabot lang na nga inana daw ang gingharian, no? Mura siya patubo. So, napasabot kung naka sa gingharian, mutubo jud ka. Nagay makita nga diferensya. Okay? So, napasabot lang na nga ang citizens naagay ginabitbit na kultura. Kabalo mo ng tawag na kultura. Ang culture man good, makita nimo na nga makita nimo ang distinction, diferensya. Kay kanya-kanya ba tanay kultura? Kisa mo to sa tuwa, kisa mo to ninyo nga ako nay kultura, ikaw napugay kultura nimo. Laylay tag pamatasan, laylay tag kinaiya, ano man kay laylay tag kultura, tama ba, right? So kung tinuod nga naka sa gingharian sa Ginoo, makita na ang kausaban kay lahi ang imong kultura dinhi sa mga tagayuta, labi na sa mga taga kana mga reliyon lang. So ang tinuod na naa sa gingharian na ay pinasahi nga manifestation kumpara sa mga naa sa religion lang. Remember this, nga ang atong kultura nga naa sa mga nasa gingharian, kita nga mga naa lumulupyo sa gingharian, dapat mag-reflect o mag-reveal ang atong pagkalumulupyo as nga naa dinhi sa kalibutan or naa dinhi, okay? Although dili ta taga diri. Oh, tama ba to? Taga dinhi ta, pero dili gid ta taga diri. Naglisod kayo, no? Our culture should reflect and reveal our citizenship as being here but not from here, as being in the world but not of the world. So mao nang gingon ni Lord na gina-question siya perminting nga unsa nato pagkabalo nga naa nang gingharian sa Ginoo. Sige man kagingon diha nga repent for the kingdom of heaven has arrived. Unsa man to pagkabalo nga naa ang gingharian sa Ginoo. May pa si Nicodemos, no, kay nakabati siya. Nagakita siya nga dili ni mabuhat nimo ni mga butangan ni kung wala ang Ginoo sa imo. So nakabantay siya, nakita niya ang gingharian sa Ginoo sa kinabuhi ni Jesucristo, tama ba? Pero ang uban mga Pariseo mo question permente. Masking nana sila nakita, pero i-question gyapon nila unsa ang authority. No, unsa man pagpamatuod jud nga naa nang gingharian. Mao na si Jesucristo mutubag ra man pud siya, no? Ano yan tubag? Unsa yung tubag? Luke 17. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanus ang magsugod ang paghari sa Dios. Unsa ingon ni Hesus? Bingon siya, sa pagsugod sa paghari sa Dios walay timailhan nga makita. Ang gingharian daw sa Ginoo dili gina makita, dili na ma-observe, no, sa imong makita lang. Busa walay makaingon aniya dinhi or tan-awa ninyo or atuwa didto, nara didto. No, yun sa kay ang paghari sa Dios anaa na kaninyo.
So, dili nimo i-pinpoint nga, tuwa dito, tuwa dito, mauni. No. Paghari sa Diyos, naa ka ninyo. Nasa inyong taliwala. Kulang na lang ingnon ninyo, muingon si Jesus Cristo ba, nga, di ninyo makita. Nga na ako sa inyo matubangan ron. Tusloko na ko niyo mata. No? So, sige lang observe ang paghari sa Ginoo. Wa sila nakita nga ang ginabuhat ni Kristo is ang pag-establish sa gingharian sa Ginoo. Ano yung problema sa mga reliyoso? Na ay movement nga nagabuhat, nagapangitabo tungod kay galihok ang gingharian sa Ginoo, kontrahon dahil na sa mga reliyoso, aka na kulto. Aka na dili na sa Ginoo, kana ilang mga pagkampo lahi na. No, labi na kanang magsugod na kag speak in tongues. No, mo na ba yang uban relihiyon na, oy, murag dili na karon, wala na dili na sa una ra ng panahon, wala na karon na nausab ng Biblia. Anyway, so magkita nimo ni, may bala nimo nga naa na ang gingharian sa Ginoo, pangutanaw ngano. Kay naay effect. Naapektuhan imong kinabuhi o ginabaggo ang imong kinabuhi. Gikan sa kasuluran sa imong kinabuhi. Tanaw mo tapad. Makita ba nimo ang kabag-uhan sa kinabuhi? Di lagi mo tingog diha, naba mo diha. Pila sa inyo na tingala nga giimbitahan ka nga magsimba diha sa inyong balay. Sa ilang balay. Di man ay nana, sa una imbitahon ka inom siguro. Sa una imbitahon siguro ka na unsay buhaton kada Domingo siguro, wag di mag-inom, magtabi lang unsa ba, magkaon. Pero pila sa inyo ang makatingala ngano nang imbita na lang ni siya kalit og ginani ngano man kay ang gingharian sa Ginoo na establish sa iyang kinabuhi ug naghatag og kabag-uhan, dili na siya relihiyon. Mao na ang tinuod nga nasa gingharian sa Ginoo, mga citizen sa Ginoo, mga lumulupyo sa gingharian sa Ginoo. Okay? Kumuingon ta karon og citizenship. Unsa kay itong meaning sa citizenship? So, isa naka-remember. Mamamayan. Ang mamamayan is invisible. Citizenship is invisible. The only way you can know someone, may bala nimo na siya nga naa ni siya gikan sa lahi nga lugar, tungod kay madunggan nimo nga lahi pod ug maobserbahan nimo nga lahi pod ang pamaagi ug kinaiya in the process of time. So may bala nimo nga kining tawhanan ni dili lang ni reliyoso, lahi gini naaging sa gingharian kay naagi makita nimong kabaguhan. Tanay mo dapat na ba kay nakita kabaguhan? Na. So in other words, okay, makita gyud ug ma-recognize nga naagay pinasahi nga kultura nga nagapangitabo nga dili nimo kultura sa una. Meaning dili kay nana sa una ba pero karon lahi na. Tama ba? Sa una kusog ka mo inom, kusog ka mo sugal, pero karon dili na. Sa una kusog kay ka mamalikas, kusog kay ka manaway, kusog kay ka manlibak, pero karon dili na. Tama ba? So sa una hilig kay ka mandapat, kusog kay ka dali ra ka masuko, dali ra ka, pero karon dili na. Bisyoso ka sa una, pero karon nadausab ang imong kultura, ang imong mga batasan nga dili makaon og giro sa una, karon makaon na pati iring. Makaon na siya, dili na siya pareha sa una. Lahi ra gid siya. So, ang atong citizenship tungod kay naa na ta sa gingharian, okay? Dili na siya magbase kung asa ka nga lugar. Katungod kay natay dual citizenship, masking kinsa man ka, pero pag tagahari na ka, tagalangit na ka, na kay citizenship, na citizen na ka sa gingharian, masking kinsa ka, masking asa ka, bit-bit na nimo kana imong citizenship. Nagpasabot na pag citizen na ka, bit-bit na nimong kultura, bit-bit na nimo ang pamaagi, bit-bit na nimo ang tanan ang mga bylaws o mga principles nga imo nang naghatag nagbenepisyo kanimo og makita na ang manifestation sa ubang tao diha sa imong kinabuhi. Dili na gid siya pareha sa una, tama ba? So paminaw. Mura ba kanang ginaingon ba nga we are in this world but not of the world. Naata diri sa kalibutan pero dili ta taga kalibutan. Naapa diri sa kalibutan, say amen. Pero ang atong batasan, dapat dili taga kalibutan. Ang kaya ang batasan sa kalibutan ba yan? Normal lang mamalikas. Tama ba? Normal lang mangaway. Normal lang magsigig maski yun siya lang, no? Kanang sitwasyon nato sa tong palibot, sa tong nasod, na, no? Nagkurambos na tanan karon tungod sa kalagot nato.
No, kaya itong paggoberno, kay tungod atong Tatay Digong siguro, kay tuwa dito sa... No, lain na. Musabay jud ka. Murad ka diya sa social media, mangaway po ka. Huwag na ay mo kontra diya ka Tatay Digong, imuging sulungon, imuging message. Ano, mo na ang taga-kalibutan, pero kung taga-gingharian ka na, chill ka lang. Ano man, kay kabalo ka nga, kini nagapangitabo karon, dili na siya final. Temporary na kay naay ginaangdam ang gingharian. Abata diha? Dili ka bound sa imong makita, kay ang imong makita katong advance, katong nasa taas, katong naa kay makita sa perspective sa gingharian. Nabata diha? Okay. John chapter 17, 1:17. Ngunda, dili ako magampo nga kuhaon mo na sila dinhi sa kalibutan, kundi panalipdan mo sila batok kang Satanas. Si Jesus nagampo siya, ingon siya nga ampo ko, no? Dili ako magampo na kuhaon nimo ning mga disipulo dinhi sa kalibutan, kay taga diri man na sila. Pero panalipdan nimo sila batok kang Satanas. So Jesus is simply saying, nagapray si Lord na Amahan sa langit, wala ko nagampo nga kuhaon nimo sila, dalon nimo sa heaven. No, ana man mga reliyon, di ba? Pag masalbar na sila, maghulat na sila mato sa heaven. Ingon si Lord, no. Dili na sa kita, dili na, pero panalipdan nimo sila, i-protect nimo sila batok aning Satanas. No, maghata og bakak, no? Yawa kaning yawa nga kusog kay maghata og bakak. Ingon siya, dili sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako, dili usab iya sa kalibutan. Taga-kalibutan sila, pero dili sila iya sa kalibutan. Klaro ba na? Klaro ba na? So, ingon siya, ilain sila, aron mahimong imong pinaagi sa nga matuoran. Mo na dapat na yung distinction, pinasahi, okay? Pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Mao na kung tinuod ka nga nasa gingharian sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo dapat mao imong kinabuhi. Apply nimo dapat unsay naa sa Biblia. Dili kay basahon ug memorize lang ug imong i-quote lang. Dapat makita. Ingon ang Bible, magpasaylo mo samara sa nagpasaylo ko kaninyo. So ibig sabihin, ang mga taga-kalibutan magsigig dumot mo na magsigig kalagot. Pero ang nasa gingharian, maggugmaon og dali lang magpaubos og dali lang maka-forgive. Nabata diha? Ha? Ingon ng kalibutan, paglabayon, pagsumbagon ka, balusi. Labayon ka og pan. Ano sa to? Labayon kag bato. Labayon po nimo og pan, pero ibutang nimo sa garapon. Mao nang kalibutan. No? No, sa gingharian, kung sumbagon ka sa pikas, ihatag imong pikas. Tama ba ka? Nawa niya. So ingon nga, gipadala mo dinhi sa kalibutan, gipadala ko usab sila sa pagtudlo sa mga tao dinhi sa kalibutan. So mo ni klaro kayo ni. Kay ingon si Jesus mismo na ilain sila aron mahimong imong pinaagi sa kamatuoran. Sila ang mahimong dalan sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ingon nga ako, no, sama sa nga ako gipadala nimo sa kalibutan, karon gipadala ko usab sila sa pagtudlo sa mga tao dinhi sa kalibutan. So as Jesus gipadala sa kalibutan para kita tanan masalbar mga luwas, mao pud ang atong trabaho. Si Jesus gisend pud ta niya para kita pud unsa? Para kita pud ang mag-usab or ang mapadala, no? Para pagtudlo sa mga tao dinhi sa kalibutan. Unsa man yung pagtudlo be? Kung wa po kay alam, wala kay kamatuoran, wala kay pulong sa Ginoo. Nabata diha? Nabata diha? So, unsa man ang pasabot ani? Unsa man yung pasabot na kanang in the world but not of the world? Unsa pasabot na? Kanang ingon na in the world mo na atong location, nata diri sa kalibutan. Pero kanang ingon tag of the world mo na dapat atong source of information. Meaning, kung naman kay information dapat nga imong ginagunitan o imong ginapuyan, dili gikan diri sa kalibutan. Haba ka diha. Yes, taga dinita sa yuta. Pero dapat ang imong perspective, imong mindset, dili gikan sa yuta, gikan sa langit kay taga didto man ta. Mao man atong original country. Tama ba? Gipadala ta diri sa kalibutan kay para unsay naa sa langit mo'y mahituman ug may mahitabo dinhi sa yuta, pinaagi nimo, pinaagi nako.
Mo na makita gid dapat sa tong kinabuhi. Yung sa ingon ni Lord, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Mao binayang gihatag instruction, giampo para sa tuang tanan nga magtutulog kita ng mga disipulo. So, it's one thing to be located, it's kanisa, it's one thing to be na mabutang malocate ka or ma-relocate ka ani nga mga environment. And lahi pud tong na ang imong information gikan ang imong information ug imong behavior gikan sa imong tugnanan. Which is ang gingharian sa Ginoo. Tama ta diha? Na isa ka author ingon siya. Ingon niya, I'm less concerned with my point of location than I am with my source of information. Ingon siya, dili ko mabalaka kung asa ko nahimutang, kundi kung asa ko nagakuha sa akong impormasyon. Okay, unsay naibalan ba nimo? Mo ra binay mo makahatag sa imong action. Di ba? Unsay information nga naa sa imuha, mag-dictate na sa imong behavior. Mag-dictate na sa imong perspective, sa imong way of life, tama ba? Mo na di siya mabalaka maski asa siya, ang iyang concern karon kung asa gikan ang mga informasyon nga nakuha niya. Most of the information ba mo na maghatag sa tong kabalaka. Mo na makita nimo mga tao karon mabalakaon kayo, mabalaka, warrior kayo. Tungod sa mga information nga nakuha nila, dinhilas kalibutan. Pero katong mga ang information gikan sa gingharian, ay maski unsa kagubot ang nas kalibutan, maski unsa information makita din sa kalibutan, di gina mabalaka, excited na perminti kay nasa taas ang iyang information. Tama ba? So, ang akong mga prayer karon, akong prayer sa inyo unsaon yung pag-enjoy sa imuhang dual citizenship. Kay sayang kayo nga naa kayas tunod sa kalibutan, pero supposed to be dapat dili ka disturb unsay nas kalibutan. Kay ang imong source nasa gingharian. Ayaw ka balaka kung unsay nas kalibutan, kaya nga naman kining kalibutan mo perish mo ara man temporary naman tanan. Pero ang nasa gingharian mo na eternal. Kung na-remember nimo si Jesus ingon siya nga ayaw mo pagpugas og mga butang nga unsa ra kung makawang lamang. Magpugas mo mga butang nga unsay nasa gingharian kay kanihing mga butang nga eternal. Muhangtod sa hangturan. So, unsa may mga benefits? How will you enjoy? Unsa ang pag-enjoy sa pagiging dual citizenship? Number 1, isa ra gid akong i-share sa inyo ang karon. Pangutan nako unsa? Knowledge. Balik-balik, di ba? Ngano ang demonyo makagunit sa imong kinabuhi tungod kay ang demonyo hawd kayo sa pagpangilad kanimo. Mukalihok lang siya sa imong kinabuhi sa mga butang nga dili nimo nahibalan. Wala nimo nahibalan. Mo na para mag-enjoy ka sa imong dual citizenship, kailangan masayod ka o dapat knowledgeable ka sa kinsa ang imong source. Kinsa imong source. Kinsa imong tubnganan. Ilhi ang imong tinuod na tinubngan or ginikanan. Know your true source. Hindi mo tapad true source. Come on, true source. Gigikanan. Ilo ni mo na, kinsa man gid ang imong source. Kay kung tagalangit ka, dapat ay imong source sa langit gikan. Yes, naka din sa kalibutan, pero imong source lagi nasa langit, dapat dito gikan. Sa ingon sa Filipos 3:20, apan alang kanato. Kinsay mga kanato da, dili ingon nato ha. Dili ingon nato. Kinsay apan kanato na mga tagalangit. Okay, sa ingon dia, ang langit mao ang atong tinuod nga Pinoy-anan. Taga didto kita. Og didto gikan ang atong gipaabot nga manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. So, dapat kasabot ta dapat ani ha, ato ni dapat sabton. Nga kung naman tay ilhon, dapat ang atong ilhon tagalangit. Atong source nga si Hesukristo. Kay siya ba nagluwas ka nato? Pero hinumduman nato na dapat ma-remember nimo nga wala lang ta giluwas ni Kristo. Giluwas ta niya kay para mabalik ta sa original destination or sa original na original na katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. So supposed to be
Giluwastan ni Kristo kay para si Kristo mamahimo natong Ginoo. Agalon, Master, Lord, mao ta gitawag nato siya Lord, tama ba? Tama, Ginoo, tama? Ano naman, giluwasta sa atong Ginoo kay para mailhan nato ang atong Ginoo. Unsa ba na kay Kristo paso? Unsa na kay Kristo tawa? Unsa na kay Kristo Episo 2:6. Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo, gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya. Sa unsa? Sa langit non nga gingharian. Maghari daw ta uban kay Kristo sa unsa daw nga pamagi? Langit non nga gingharian. Dili sa tawhanon nga gingharian. Klaro ba na? Sa English, gingon read, we are seated in Christ Jesus in the heavenly realms. Imagine mo daw na nga kauban nato sa paglingkod ang hari sa tanan hari sa langit nun, sa langit ug sa yuta. Nga ba kadiha? Sumona kung natay dapat ilha ang imong Ginoo. Kung gusto ka makabalo kung kinsa ang tinuod na Ginoo, walay lain imong ilhon kundi si Kristo lang. Namay uban mga Ginoo, o namay uban mga tao mingon sila na di na ko moagi kay Kristo, diretso na ko sa Ginoo. Kadong mo na, diretso na ka sa Ginoo. Di nimo mailhan ang Ginoo kung di ka moagi kay Kristo. Sorry to say this, maski unsa pa kang relihiyon imong ginaangkon, kung di ka moagi kay Kristo, dili ka magkaroon og tinuod na benepisyo sa pagka-dual citizen kung wala si Kristo. Si Kristo, ingon sa Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo mao gayud ang hulagway sa dili makita nga Dios. Ug siya ang makagahom sa tanan. Wa may nakakita sa Ginoo. Tama? Tama? Pero si Kristo nianhi 2,000 years ago para magrepresentar sa atong Ginoo, sa atong Amahan sa langit. Dugangan ako ni. Ingon sa Bible, walay lain dalan, walay lain kamatuoran, ug walay lain pamaagi padung sa Amahan sa langit kundili kay Kristo lang. Mo na kung gusto ka makabalo sa tama nga dalan, kamatuoran, ug gusto ka makabalo kung unsa gid ang nasa gingharian, unsa ang Ginoo, kinsang Ginoo, agi kay Kristo, kay si Kristo ang nagrepresenta sa tinuod natong Ginoo. Therefore, si Jesus Christ dili siya kinahanglan mo angkon nga siya ang Ginoo. Kay kung naa ka sayaha, ikaw mismo makabalo nga siya nagarepresenta sa Ginoo, kay siya, unsa siya, maupod ang Ginoo. He is the image of the invisible God. That's very clear and that's from the scriptures. And that's my prayer to you. Ayaw na mo maging religious. Kinahanglan mo maging Diyos nun. Kung makabalo ka kung kinsa si Kristo, mabago ang imong kinabuhi. Mao na tinuod na magtotoo kay Kristo. Kay naay kabag-uhan, naay transformation sa bawat magtotoo. Amen? Magampo ko. Father, we thank you. Salamat kaayo, Lord, aning nga kaalam, aning nga session, Lord, O God, kaning nga teaching, Lord, na mag-abri sa mong alimpatakan para ma-enjoy na mo ang among benepisyo sa pagka-dual citizen, O God. Salamat kaayo nga matag-usa ka balay, Lord, sa simbalay, mga host, mga naga-follow sa mo, Lord, O God, madugangan ang ilang kaalam, madugangan ilang kagutom, Lord, kauhaw para sa imong pulong, para masayra nila, Lord, sa imong katuyuan sa ilang mga kinabuhi. Lord, labaw sa tanan, ako mga prayer, Lord of God, nga dili may mahimong relihiyoso, but mamahimo may mga Diyos nun, nga uhaw perminti sa imong pulong, o uhaw sa kabag-uhan, nga imong giandam kanamo sa among mga kinabuhi, sa among pamilya, sa among barangay, o sa among nasod. We entrust it all to you. Salamat kayo, Lord, sa imong gahom karon, ako mga pag-ampo, kinsa may mga samdan, masakiton, karon diya sa panimalay, akong ginadeklara na ang gahom ug otoridad nga imong gihatag kanako nga ministro, I declare right now, healing, pag-ayo sa mga panglawas, kinsay masakiton karon, naminaw sa kuha, nagtan-aw sa kuha, akong ginadeklara karon, kana nga sakit kana kanimo, di magdugay, maayo ka, sa ngalan ni Jesus. Dunay gahom sa ngalan ni Jesus. Dawata ka na karon, healing, be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Wala na siya nga sakit. Alien na. Walay sakit sa gingharian sa Ginoo. Undangin na yung pagkareliyoso kay di na makatabang sa imuha. Ang gahom sa Ginoo naa sa gingharian sa Ginoo.
Nawata si Kristo nga imong dili lang manluluwas, but imong Diyos, imong agalon, imong master. Kana imong panglawas, imong pagbati, kana imong tanan diha nga dapat maayo na. Karon pinaagi sa dugo ni Kristo nga ipakamatyan ka 2,000 years ago. Humana na in Jesus name. I declare healing, restoration sa mga pamilya na ay mga pangilbangil, bangi-bangi. Lord, I declare nga na restoration in the mighty name of Jesus. I declare harmony, unity diya sa matag usa ka balay sa ngalan ni Jesus akong giampo. In Jesus name I pray. Amen and amen. So magkita pa usab kita next week and hingpit na adlaw sa tanan. Hello, perfect day everyone. I'm Stephanie from Bacolod City. Why I joined Divine Encounter, in-invite ako ng sister ko na si Shen. At first, ilang beses niya pa akong parang pinush na talagang mag-join ng DE kasi nakita niya yung struggle sa akin. Parang meron pa akong mga excuses dahil sa anak ko, walang magbabantay, ganun, may trabaho ako. Then, I decided to join because before the DE, yung aking partner na-admit siya sa hospital. Suddenly, parang may nakitang bukol sa lungs niya. Grabe yung struggle nung time na yun. Grabe yung hila ko kay Lord na, Lord, what's happening? After nung nakalabas siya, inask ko siya na mag-pray kami for healing. God is really good. Na-heal siya from time to time. I said to the Lord na, Lord, this time I will really commit to you. I will go back to you. I'm going to church na before. Actually, part ako before na worship team. I still struggle with lust. I commit sexual immorality. I've been into many relationships before pa nang nag-church. And hanggang nag-church ako, parang nandun pa rin yung struggle sa akin. Ayaw makuha kahit ano yung cry out ko kay Lord, parang ayaw siya talaga maalis. Grabe yung power talaga sa Divine Encounter. Because since I joined, there was really a breakthrough sa life ko. From time to time, little by little, na-overcome ko yung lust ko, yung sexual immorality, and then because we're not yet married ng aking partner, so we decided na magpakasal, and God is so good. He provided for our wedding. Nag-struggle ako kasi siya lang nagtatrabaho, but since na-hospital siya, wala kaming trabaho. So wala kaming source of income. And then after a month, I've got a new job which is times doble-doble yung salary. And then yun yung nag-provide sa kasal namin. And during the Divine Encounter, the most powerful part na nangyari sa akin is yung baptism of the Holy Spirit. Na-feel ko talaga na parang ginaguide ako ng Spirit na mag-dance. And then parang nafe-feel ko na hinahag ako ni Jesus. And I was laughing all throughout. Grabe yung joy. I was crying, I was laughing. I can't explain the joy. It was really powerful na parang grabe yung katawa ko. Ayaw ko mag-stop. Gahilak. Ang heart ko na na-fulgit siya ba ng love. Since then, I believe God is transforming me little by little. I'm still in the process right now. Nafe-feel ko talaga na God is pruning me. God is taking away all that darkness in me. Lahat ng impurity sa akin. God is really working na parang naging virgin ako ulit. Because dahil sa ginawa, grabe talagang restoration ni Lord sa akin. And another breakthrough is, in-invite ko yung husband ko na mag-DE. Nag-invest talaga kami para magpunta dito sa Davao. It's so powerful kasi at first, grabe talaga pray ko, Lord, please, I cannot change my husband. I cannot transform him. But I believe that this Divine Encounter will give transformation sa kanya. Magkakaroon ng purpose yung life niya. And I believe pala na si God talaga yung magsiset sa aming mag-asawa to fulfill His will, not ours. And I believe this is the start of the breakthrough sa aking family. I declare na through this Divine Encounter, through discipleship and all the trainings, my life will be transformed as what God really wants me and what God has designed me to be. Once again, my name is Stephanie and my prophetic name is Martha. So perfect day, everyone.